Kamusta mga bro and sis? Babalik muli po kami. Ah, pag-uusapan naman po natin ngayon ay equity. Ayan. So, actually may mga nagme-message na sa amin regarding magkano ba daw yung equity namin. Of course, hindi namin sasabihin kung magkano yung equity namin, but bibigyan na lang namin kayo ng idea at kung paano kami kumita. Pwede ba natin sabihin kumita? No, parang siguro parang ganun na rin. Okay? So, pag-usapan po natin ang equity ng naging equity namin o yung pagkuha namin ng equity or something like that. Ang gulo sa vlog ko. Anyway po, so pag-usapan natin po ang equity. So, nung dumating kami sa Manitoba and nagkaroon nga kami ng bahay, so lagi namin narinig yung equity. Okay, so although my wife medyo familiar na siya sa mga ganyan, basta mga numbers, so diyan ko na yan 40 na ng asawa ko pagdating sa mga ganyan. So kasi nagtrabaho rin siya sa bangko, and then siguro pagdating sa mga finances pinapaubaya ko na sa asawa ko regarding doon. So ang ginagawa kasi ng karamihan ng mga kababayan natin, or mostly karamihan sa mga homeowners doon, is bumibili sila ng bahay, starting home yung tinatawag nila. Ito yung type na parang panimula lang, in case instead of kukuha sila magre-rent sila ng apartment, kung meron naman silang extra na pera o may naipon sila, most especially mga immigrant na bagong dating, tapos meron ng work, kumbaga pina-prioritize sila yung magkaroon agad ng bahay. And we always yun ang sinasuggest namin, kung may extra amount sila or may budget sila na pera, better na humanap ng starting home. And commonly, yung mga usually ginagawa ng mga kababayan natin, kuha silang starter home, then after 5 years, ibebenta nila, and pagkabenta nila, so may konting equity, o depende kung magkano yung value na nabili nila, tapos magkano yung ibenta nila. And then yun yung pinanda-down nila sa pinaka dream house nila, o yung mga napili talaga nila na gustong-gusto nila, like maganda yung neighborhood, so naglumipat sila. So first of all, ito pong suggestion nito is based in our personal experience. So magkakaiba-iba ng opinion, magkakaiba po ng mga suggestion. Ito ay sa amin naman po galing. So number one na ginawa namin, nung naghahanap pa lang kami, during the pandemic yon, nag-start kami ng pagtitingin-tingin, I think January, February, something like that po. Makikita nyo rin yan sa mga vlog po namin. Ang prioritize namin muna is good neighborhood. So that time kasi yung market, yung housing market is bumagsak, nag-down because of the pandemic. So lahat ng daming restriction. So ang kagandahan nyo, nagbaba yung mga housing prices, and at the same time yung mga rate, yung mga bank rate is bumaba. If I'm not mistaken, ang bank interest namin yung nakapag-loan kami para sa bahay is 2.70, something like that. And ngayon bumaba na like
4.75 na ngayon. So, ang laki ng difference. So, nung pumili kami ng bahay, although it was north end pa rin, part ng Winnipeg, although it's not a very good neighborhood, pero hindi ko naman masasabi na sobrang sama talaga. But we choose, magaling yung realtor namin kasi in-advise kami kung ano yung magandang area na pipiliin namin to able to get the house. So, pinili namin yung house na gusto namin. Actually, marami kami pinagpipilian. Nakita nyo na yun sa previous vlog namin. And binigyan kami ng approval ng... Ang mali pa nga namin, naghanap po na kami ng bahay bago kami nagtanong sa bangko kung magkano yung approval namin. Which is dapat is alamin nyo muna yung approval ninyo kung magkano yung amount na approve ng bangko sa iyo, saka kayo maghahanap. Sa amin, because bago lang kami, tapos siguro sobrang dami yung excitement, tapos ganun. Eventually, yung nalaman na namin, napili na kaming bahay. I think hanap-hanap na kami ng bahay, and then saka kami nagtanong. So binigyan kami ng approval. That time, it's around 270, something like that. Kasi that time, nasa minimum pa ako. I still working sa Walmart noon. And then yung asawa ko ay nagtatrabaho, but still probation pa that time. And magaling yung ano namin, yung ano mo ba ang tawag niya? Realtor? Realtor ba? Tama. Yung realtor na, yung siya yung naghahanap ng ng mga bangko. And ginawa niya ng paraan or pinalabas sa bangko na nagtatagal kami CCB. Ang ano lang ng bangko, aprobahan namin yung loan, pero dapat 10% of the value of the house. Yun ang down payment namin. But ang regular kasi dapat 5%. And good thing meron naman kaming ipon, and like what I said in the previous vlog na tumira naman kami sa kapatid ko for 7 months, so we took advantage of that. Hindi mo na namin prioritize yung sasakyan, like what we said before. Nag-bus lang kami, nag-taxi. So talagang tiniis namin yun kasi ang main goal namin is magkaroon ng bahay. Na iba't iba tayo, ito yung priority, but sa amin kasi bahay talaga. Kasi ang sasakyan kasi madali na yan eh. Pag may bahay ka, madali na talaga, as in approve agad yan kung ano. Tapos hindi namin binigyan kami ng approval, but ang ginawa namin, hindi namin min-maximize. So kung 270, naghanap kami ng mas lower price na bahay na gusto namin at maganda rin yung area. Like what I said, bagsak yung market ng real estate that time, and fortunately nakahanap kami ng bahay na gusto namin, and medyo malayo sa magulong area ng North End, and accessible siya. So ang ano lang namin doon sa bahay, kasi puti ang ating may-ari, so alam niyo naman yung mga puti, hindi naman sila masyadong, kumbaga basta may matulugan lang, kumbaga hindi sila yung ipaparenovate yung something ganun. Ang gulo ng aking camera, ayun. So ang na-renovate lang namin that time, ang binago lang namin is bintana, kasi made of ano siya, yung parang luma na yung yung bintana niya, so wood siya, so pinapalitan namin yun kasi mahirapan na magagastusan lalo kami pag winter, kasi nga tuloy-tuloy yung heater, kasi nga yung lamig yung matinding lamig pumapasok sa bahay, so kailangan continuous yung heater. So pina-upgrade namin yung window, para mababa yung insurance. Pina-upgrade namin yung electric wiring, something dapat 60 amperes, something like that. Ano pa ba? Ayun. Other than that, wala na kaming binago.
gaya ng lagi yung binabanggit ko sa mga vlog ko, ang tanging binili lang namin na even yung dining, ito actually itong dining table, dala pa namin ito, binili lang namin ito sa brother-in-law na kapatid ko, which is $100 yata. Tapos ang binili lang namin na brand new is TV, sofa, bed frame para sa master bedroom, at yung of course yung pinaka bed. Yun lang. Other than that, lahat may binigay sa akin yung kapatid ko na ano nga tawag dito, yung sofa bed, and that's it. Wala na kaming masyadong binili. Siyempre yung mga gamit lang sa kusina ng asawa ko, of course di ko yung papakalaman kasi siya na may nagluluto, and that's it. Hindi kami masyadong nagbibili ng mga furniture kasi alam namin na starter home pa lang to, and pag masyadong madaming gamit, ang hirap maglipat. Kami nga nahihirapan na konti lang yung gamit namin. What more pa yung mga maraming gamit, di ba? But that time, hindi namin inisip lumipat sa Alberta kasi wala pa kaming idea about the Alberta. So parang starting home siya, but gusto namin mag-upgrade ng bahay after 5 years in the same area in Manitoba. So fast forward, yun nga na yung nagustuhan namin yung Alberta, and we decided na lumipat dito. And the good thing nun, nung binenta namin yung bahay, meron tinatawag na website na I think Hannes Door, I forget the name ng website niya. Basta yung website na yun, pwede mo ma-estimate, sasabihin niya, ma-detect niya yung area, tapos yung estimate na price ng bahay mo on that time, tapos kung magkano i-mark up mo doon sa bahay na yun. Add ko lang pala, yung isa sa mga ginastos ko rin pala sa bahay namin is yung bakod nga lang. Walang pinabakoda lang namin yung likod. Okay. Other than that, wala na po. Ayun, back po doon. So, nag-price kami ng gantong amount, and nga, like what I mentioned in the previous vlog, yung pamagat is sold. Yun nga, nabenta ko sa katrabaho ko doon sa amount na gusto namin. And we're so blessed and so thankful na okay naman yung kinalabasan. Wala ka problem, hindi na sila humirit kasi inalagaan namin yung bahay. Kumbaga, wala kaming binago. Siguro ang pinaturahan lang namin para mukhang malinis kasi makasulat nga ng mga anak ko. Nagustuhan nila kasi talaga na-appreciate nila yung bahay na naalagaan talaga namin. And sinabi namin na ito in-upgrade na namin, hindi nyo na kailangang mastos, electric panel, inayos na namin, something like that. So, kaya the same day rin, nag-decide sila na kukunin nila. Tapos, yun nga nabenta, nadito na kami nung nakuha namin yung pera kasi may lawyer naman, sila na yung nag-asikaso, tapos diretso na sa bangko namin. Now, anong ginawa namin sa equity? Of course, kasi ang pera kasi pag nadyan lang, matetem ka talaga, marami kang gustong bilhin. Gusto bilhin ito na hindi naman kailangan. Okay? So what we did to our equity is ininvest namin sa bangko. I think 80% of our I think almost 85 to 90% ng equity namin is nilagay namin sa investment. Basta sa bangko yun nilagay. Tapos the rest is TFSA. Yun, nilagay binigyan yung small portion sa akin at small portion sa asawa ko. So yung perang yun, at least nandoon lang yun. Kumbaga, isipin namin na wala kaming pera. Yung may pera kami, pero ito lang na ano namin sa Alberta. Kasi pag inisip namin na yung perang yun is andyan lang na
anytime pwede namin kunin, baka hindi namin namamalayan ubos na. Kasi mabilis lang ang pera. And good thing na lang, yung asawa ko is tuloy-tuloy pa yung work niya as work from home. Pero mag-start na siya sa bago niyang work this coming Monday. Okay. And yun pong ginawa namin sa equity namin. So parang yung amount na nakuha namin ng equity, parang nalibre kami. Na-cover yung ginastos namin sa pagpapagawa ng window, na-cover yung pagpapagawa ng bakod, and na-cover yung monthly mortgage namin ang 4 years. Yun, patayin nyo na lang po yung kung magkano. So, yun lang po. Yun po yung ginawa sa yung amount ng equity po namin. Okay, bigyan ko kayo sa idea. Pwede kaming bumili, yung price ng equity namin is, pwede kaming bumili ng brand new na high-end na truck. Yung pickup like F-150, something like that. Yun. At least may idea na kayo kung magkano. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo. Yun lang. Be smart pagdating sa finances mo, especially po dito sa Canada. Huwag tayong papadala sa walang problema lumuho kasi ako maluho ako sa sapatos, but you have to kumbaga i-balance lang po yung pag hindi kaya, huwag pilitin, and you have to prioritize talaga yung needs ninyo. Ako personally, yung asawa ko kasi good thing, hindi siya maluho sa mga bagay-bagay. Ako pa ngayon bumibili ng mga bags niya, pero hindi yung bag na Louis Vuitton or Gucci kasi ayaw naman niya ng ganun. Tamang lang, Coach, MK, happy na yung asawa ko. Ganun lang kasimple. Ako naman kasi is hindi ako maluho sa mga damit. Kahit na paulit-ulit yung damit, I don't care. Pero doon lang naman ako sa sapatos. So, I think nakakabili ako mga 2 pairs or 3 pairs a year. I think masaya na ako ng ganun. But may mga time na isang pair lang sa isang taon. But yun lang, pag hindi kaya, hindi ko naman pinipilit sa asawa ko. Pero pag pinilit ako ng asawa ko nang bumili, syempre hindi ako hindi. Anyway po, dito lang po muna po natatapos yung walang kakwento-kwentong vlog na share po namin. Sana kahit pa paano may natutunan po kayo. Huwag kayong mahiya mag-message sa aming Facebook. Lagay na sinasabi ko, ang masipang mag-reply is yung asawa ko. So pag may nag-message kayo at biglang may nag-reply, asawa ko yun. Kasi may mga time na siya yung nakakasagot talaga. And minsan pag ako nakakasagot, siya ang pinapasagot ko kasi mas detalyado, mas alam niya yung pasikot-sikot. Kumbaga yung mga legalities. But pagdating naman po sa mga latest mga pathway o anong way pinakamabilis o whatever, ibibigay na po namin yan sa mga ibang vlogger na kayang ibigay yung detalye yan. Kasi like nang sinasabi po namin na paiba-iba ang mga policy dito sa Canada. Pwedeng sabihin ko ngayon, bukas iba na. So careful na lang kami sa pagdating sa mga ganyan pong details kasi ayaw namin mislead or misinformation kayo. Yung sa amin is kung aming buhay dito, mga ideas na pwede namin i-share sa inyo para, and our target is yung mga bagong immigrant, yung mga bagong dating, yung mga napaplano dito. Gusto ko kasi may mga nako-comment lang ako, may nakikita nga ako na pagdating dito wala pang work silang dalawa tapos bumili na agad ng bahay, bumili na agad ng sasakyan. Bumili ng sasakyan tapos ang lisensya is yung Philippine passport pa lang. Kumbaga
after 3 months, syempre, kumbaga, ganito lang po yun. Kung bagong dating kayo, huwag kayong sumubok agad sa responsibilidad, malaking responsibilidad. Gaya ng sinabi ko, napakadaling umutang dito. Nasa inyo na lang po kung paano nyo siya i-handle. Maybe sa kanila is yun agad ang priority nila, but ako personally, kung ako tatuin, no, it's not a nice move sa tingin ko. Kumbaga, kung natiis, natiis nga natin ang buhay sa Pilipinas, o natiis nga natin ang buhay sa abroad, kahit natin tiisin dito. Kumbaga, I don't know. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, but I think it's not the best idea na kukuha agad ikaw ng sakit ng responsibilidad agad na wala ka pang trabaho at all. Kasi hindi mo alam. For now, I think pag-uusapan natin yan in the next vlog, yung kung gaano kahirap o kadali ang maghanap ng trabaho. Pag-uusapan po natin yan within this week or next week. Basta, pag-uusapan natin yan kasi bibigyan ko kayo ng mga idea dito on reality na buhay dito sa Canada based in our experience dito sa Edmonton, Alberta. So, yun lang po. Muli po, magkita-kita muli po tayo sa aming susunod na mga vlog. At huwag kayong magsawa po na manood sa amin. Pagtsagaan nyo po ang aking pagmumukha na minsan may bigote, minsan wala. Hindi pa ako nakapag-ahit. Yung kulay ng buhok ko ay nagbabalik na sa black. Yun lang po. At huwag nyo kalimutang i-share, i-follow, i-subscribe nyo naman po kami sa aming YouTube channel. And meron rin and kung may mga tanong kayo po, message lang po kayo sa Facebook page po namin or mag-comment kayo sa YouTube channel namin. Lagi kong pa ulit-ulit na sinasabi, it's our opinion. Pwedeng makakaiba tayo ng opinion, but it's up to you po paano nyo tatanggapin po yung aming suggestion or opinion. Mali po, kami po yung Pamilya na Basilan. Nanggaling po kami sa United Arab Emirates, sa city ng Abu Dhabi. Dumating kami dito sa Canada ng 2019, October 2019 sa Winnipeg, and then naging citizen po kami after exact 3 years, and then we landed. We decided to go here para explore, mamuhay dito po sa Edmonton, Alberta last June of 2024. So, muli po, maraming salamat at mag-ingat po kayo po at huwag kalimutang magdasal po sa Panginoon. Salamat po.